Umaga po sa inyo lahat. Purihin po ang Panginoon. Muli tayo pang lahat ay tumayong muli at atin pong basahin ang ating siping talata po sa umaga pong ito. Dito po sa John chapter 4, Kabanatang 4, mula po sa verse 1. Kaya kung babasahin, nilang pong sundan, ito po sinasabi ng Biblia, nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon, bagamat hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya't umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. At verse 4, kailangan dumaan siya sa Samaria. Nais ko pong ulitin yung verse 4 na yun, kailangan dumaan siya sa Samaria. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa yung muling kaloob sa amin upang kami po ay magkatako muli sa lugar na ito upang sama-sama pong manambahan po sa iyo. At salamat din sa pagkakataon kami po ay makapakinig muli ng iyong pong mga salita. Yan po ang iyong tinig ay lubos po naming mapakinggan ng husto at wasto, Panginoon, at kaya mo ito'y manghusap sa amin mga buhay, Panginoon. At hiling namin ang muling pagbabasbas po ninyo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Higit sa iyong mga salitang ito, sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakaupo ng muli. So, nice kong magkatan, mensahe po ng Diyos. So, umaga po ito, the bad Samaritan. No, kung meron pong good Samaritan, meron din pong bad Samaritan. So, ang impresyon po sa mga Samaritano noong panahon ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi yung maganda. Ano po? Sila po ay mga maghalong lahi. Ano po? Sakupin po ng mga Asyriano, yung pong 10 tribo ng Israel. So, alam natin, nahati po yun sa dalawa, between the Northern Kingdom and the Southern Kingdom, no? At yung 10 ay naroon po sa itaas sa bahagi, at yung 2 naman po ay nandoon sa ibabang bahagi ng southern part ng Israel. So, ganyan po man, no, nakakita natin nung panahon ng pananakop ng mga Asyriano ay may mga Hudyo, no, ng mga nakapag-asawa ng mga ibang mga lahing ito, kung kaya't sila po ay napabilang dito sa tinawag ng mga Samaritano. At lubos po na namuhi ang mga Hudyo sa kanila sapagkat sila po ay mga pagans, no? O mga idolater, ika nga. Sila ay mga mananambahan sa ibang mga Diyos at mga Diyos-Diyosan. Sige nga, lagay natin doon sa number 1. Okay? So, hindi lamang sila, no, na itinuring ng mga pagans, no, kundi sila po ay mga itinakwil, no. Sila ay mga taong mga itinakwil, lalo na ng mga Jewish nation. Ano po? Namuhi sila dahil nga po higit pang nagdulot ng kamuhian sa kanila dahil doon po sa kanilang pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. So, gayon pa man, no, makita natin na tayo rin, no, may yung ating mga religious background ay naitutulad din dito sa Samaritana pong ito sapagkat tayo rin, no, ay mga mixture of other, no, mga religious practices po natin noong araw. Ang Pilipinas ay considered na Christian nation, di po ba? Pero so, gayon pa man, it's also a mixture nung tayo ng mga paganism sapagkat ang bansang ito ay sumasamba rin sa mga Diyos-Diyosan na yan ang higit na mga pinagbabawal ho ng Diyos noong pamanguna doon po sa kanyang utos na kautusan doon sa pong utos na huwag tayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban po sa pangkanya at huwag tayong gagawa ng anumang bagay na nilikha ng kamay ng tao, no, na sisilbing ating mga Diyos-Diyosan. So, ang Pilipinas din sa mixture of Christianism, di ba? Sapagkat tayo rin ay naniniwala kay Kristo ang bansang ito. It's also a mixture of Judaism, no? Sapagkat yung mga seremonya
yung mga ritual na mga gawain ng mga Pilipino ay abubuntong doon sa ating dating pananampalataya. Bahagi po tayo niyan, no? Ng mga ritual na ginagawa po natin, lalo na ngayong mga magmamahal na araw, at isang uri ng mga ritual na ginagawa po ng mga nating mga Pilipino ay yung pong pagpipinitensya. Ano po? Yung pagbibisita sa iba-ibang mga iglesia at kung ano pa mga ritual na ginagawa po natin bilang pagpapahayag ng ating religiosity. Ano po? So, gayon pa man, so salamat sa Diyos sapagkat nakilala natin ang tunay na Diyos at sabi ng Biblia na tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Amen. At sa pamagitan din, ito pong encounter na ito, nitong Samaritan woman na ito, ay ito na yung naging turning point ng kanyang buhay. Ano po? Sa buhay din natin, no? Yung ating conversion experience ay meron ding nangyaring turning point ng buhay ho natin. At yan ay magpapatuloy nating kwento ng ating pagkakahikayat sa Kristyanismo. Purihin po ang Panginoon. At itong Samaritanong babaeng ito, next on, ang isang immoral, no? Sapagkat gaya ng kwento ay 5 na ang kanyang mga naging asawa. At yung kinakasama niya dito sa kasalukuyang ito ay hindi po niya asawa. So, isyong moral, no, ang kinonfront din ni Jesus, mamaya, ukol dito sa babaeng pong ito, tungkol doon sa kanyang makasalanang buhay. So, huwag naman natin siyang hatulan sapagkat tayo man, meron po tayong mga madidilim na mga kahapon eh. Amin po ba ron? Okay po? So, makakarelate din ho tayo rito sapagkat tulad niya, no, na marahil ay bilang din tayo doon sa mga gumagawa rin ng mga sinasabing nating mga hayag na mga gawaing kasalanan, itong babaeng pong ito ay gayon din, no? So, ang kanyang pagkakilala kay Jesus dito sa istoryang ito ay maganda, no? Ganda ho yung progression ng kanyang pagkakilala sa kanya. At marahil ganun din tayo, no? Sa buhay din natin ng ating pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo, bawat lang tayo po'y makakilalang personal po sa Kanya, we start from scratch, no? Talagang gano'n naman eh, na we start from zero, di ba? And sa ganang ating pagkakahikayat na ito, doon nagsimula yung ating pagkakilalang lubusan personal sa Kanya. Amen po ba? Knowing Christ, no, yung first stage ng atin pong paglago, no, bilang Kanyang tagasunod. And habang tayo'y lumalakad, no, sa Kanyang plano at layunin sa buhay po natin, ay sa gayon lumalago ho yung ating pananampalataya sa Kanya. First from knowing and then we grow, di po ba? And intentionally tayo po ay later on nagsiserve tayo, di po ba? From growing, knowing, yung pangalawa ay growing and then we serve, di po ba? And serving, no? Yan ay nangyayari sa along the process ng ating pagkakilala sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? So, kaya tayo nagkakaroon ng ministeryo, no? At misyon, di po ba? Ang ministeryo ay ito yung atin paglilingkod sa katawan ni Kristo, no? Para maging madaling nating maunawaan ang patungkol sa ano ba ang kahulugan ng ministeryo. Ang ministeryo ito yung paglilingkod natin sa katawan ni Kristo, sa body of Christ. Amen po ba? And then from serving, ay tutungo tayo doon sa ating pagpapatotoo. We share Christ from others, no? Hindi ba sa to others. Sinishare natin si Kristo sa iba. Amen. And that is our mission. Ano po? Yan ho ay bahagi ho ng ating mission dito sa kung bakit po tayo tinawag ng Diyos dito sa kanyang huling kapanahunan. Mahalaga po yung tagubilin ni Jesus, no, bago po siya umakyat ng langit sa kanyang mga disciples, di po ba, na sila'y humayo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa, no?
at bautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng kanyang mga ipinag-uutos. So part of our Great Commission na ito ay to evangelize, no, the world, di po ba? So ang scope ng gospel ay hindi lamang sa ganang ating sambahayan, gaya ng sinabi ni Jesus, di po ba, na kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, although doon po nag-start, di po ba, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So part na itong encounter na ito sa Samaritan woman na ito ay yung pong sinabi ni Jesus na sila ay magiging mga saksi doon po sa lugar ng mga Samaria. Glory be to God sa mga mixed races na ito na kung saan tayo po ay inatasan din na mangaral ng mabuting balita sa lahat po ng lahi ng tao. Amen po ba ron? Okay. So, ang ganda kay Jesus sapagkat he is no respecter of person. Ano po, hindi po siya namimili ng taong kanya pong babahaginan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ano po ating sinasabi natin, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kung kaya't ito ang siyang nagudyok sa ating Panginoong sa Kristo para abutin tayo, maging itong personal na itong encounter niya ito dito sa Samaritan woman na ito. Okay? Nandiyan po ba kayo? Okay, let's, gabayan tayo ng Espiritu sa yugto ng pagkakilala nito ng babaeng ito kay Jesus. Una, sabi rito, so sabi sa verse 4, kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang mga anak, si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil napagod si Jesus. Sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon, halos katanghalian tapat na noon. So ito yung unang ginawa ho ng ating Panginoong sa Kristo, no? Yung pong salitang kailangan. So bakit kailangan niya pumunta dito sa lugar ng Samaria? Marami namang maaring direksyon siyang dapat puntahan. Pero alam mo natin, sa bawat lugar na kanya pong pinatutunguhan, lagi siyang merong mabuting layon kung bakit po siya tutungo sa lugar na iyon. Amen po ba? Kahit nung encounter niya kay Zacchaeus, di po ba? Kailangan niyang dumaan doon po sa lugar ng Jericho na iyon. Na pwede naman maaring sa ibang direksyon siya dumaan, pero kinailangan, yung salitang kinailangan doon siya dumaan, ay nangangahulugang merong mahalagang mission si Jesus sa lugar na iyon. Diyan po ba tayo? So, gayon man, no, makikita natin dito na part of this mission ni Christ, no, dahil ang pag-ibig pa rin niya sa mga tao, sa mga makasalanan, ang siyang nag-uudyok sa kanya para pag-ukulan niya ng pansin, panahon, ang mga tao. Okay? So, part ng ating pagmimisyon ay yung pong ating panahon na dapat po nating ilaan para po sa kanila. Okay? Kung may panahon tayo sa ibang mga bagay, bigyan natin ukol ang panahon para hikayatin itong mga kaluluwang ito. Okay? Amen po ba? Kaya sabi rito, sumunod na pangyayari, mayroon mong isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Siya'y nakiusap dahil doon siya po ay napagod sa pagpunta rito sa Samaria bilang tao. No? At alam nating si Jesus ay napagod. Diba? At tiniling niya siya'y makiinom doon po sa babae. Sabi, wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila ay bumibili ng pagkain sa bayan. Sa isa pa rin palaisipan kung bakit wala roon ang kanyang mga alagad. So, marahil mabubuo sa ating konklusyon na nais ng ating Panginoong Yesus na magkaroon ng pag-uusap ng sarilinan. Okay? Amen. So, isa rin sa epektibong pamamaraan ni Jesus sa kanyang pag-evangelize, no po? Hindi lang ho yung massive, no? Na kung saan marami rin siyang mga
senaryo na kung saan siya po'y nangaral sa napakarami pong mga tao. Amin po ba ron? Pero dito ay mangangaral siya ng ebanghelyo dito sa isang individual. May mga pagkakataon din, di ho ba, na nagbahagi siya sa isang individual na tao tulad ni Nicodemo, di po ba? At alam natin, marahil talagang yun ho ang naging turning point ng buhay ni Nicodemo. Nung minsan siya po ay lumapit sa ating Panginoong Kristo at sinabi niya, Guro, nalalaman ko pong kayo'y galing sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalagang ginagawa niyo malibang sumasa inyo ang Diyos. Sabi niya gano'n. Diba? At sinabi ni Jesus sa kanya na malibang maipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. At isa sa mga naging palaisipan sa mga ito ay lagi pong pisikal ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Kahit ng ibang mga Hudyo, hindi siya maintindihan na marahil ang pangalang pagkakaunawa sa sinasabi ni Jesus more on the material at physical na kahulugan. Tulad nung sinabi niya kay Nicodemo ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Na ang kanyang pagkakaintindi, paano pong may papanganak na muli ang isang tao kapag siya ay matanda na? Makapapasok pa ba sa tiyan ng kanyang nanay upang ipanganak na muli? So ang kanyang pagkaisipan, pagkakaintindi sa sinabi ni Jesus ay yung physical na aspeto ng panganganak. Pero yung sinasabi ni Jesus, di ba, ay sa spiritual na kapanganakan. Maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman, ngunit ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Nagkakaintindihan ba tayo? So sa ngayon na lamang natin naunawaan sa lubos na ating personal na pagkakilala sa ating Panginoong Yesus. Bagamat maari, nung tayo po'y wala pa kay Kristo, ay ganun din ang atin magiging mga pangunawa sa mga bagay na espiritual na uugnay natin sa aspetong pisikal. So kahit itong babaeng ito, na yung hinihinging inumin ni Kristo, na yung tubig na nagbibigay buhay na ito, no, na hiniling nitong babae rin ito, na ipagkaloob sa kanya ni Kristo, ay hindi yung pisikal. No, sa kanyang pag-aakala rin yung physical water, ang kanyang sinasabi ni Jesus, kundi itong spiritual na tubig na ito, na dadaloy sa kanyang kalooban, na tila parang isang balong bukal na dadaloy sa kanyang puso at buhay. Amen? Diyan po tayo. Sadyang mga Hudyo rin, hindi siya maintindihan nung sinabi ni Jesus, gibain niyo ang templong yan at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli. No, nagulat yung mga reaksyon doon sa mga sinabi ni Jesus na yon ng mga Hudyo. Ano? Ang tagal na itinayo yan. Tapos kapag diniba mo ay 3 araw mo lang itatayo muli. So sa kanilang pag-akala ay si Jesus ay tinatakasan ng bait, no? Kaya pinaratangan mo siyang minsan din ay inaalihan ng demonyo. Okay? So, gayon din, no? Sinabi niya sa John chapter 6, no? Maliban ni kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ano? Kakainin ka namin. Iinumin namin yung dugo mo. So, ang tinutukoy ho ni Jesus doon ay spiritual. Ano po? At maliban sila'y mananalig kay Jesus, ay hindi sila mapapabilang sa mga pinagharian po ng Diyos. Nagkakaintindihan ba tayo? Ayan. So ang Espiritu ang siyang nagbibigay ng pangunawa sa mga taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. No? Kaya nga, ang mga bagay na spiritual ay maunawaan lang ng taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Kaya napakahalaga ng pagbubukas ng ating buhay spiritual at mangyayari lamang ito sa sandaling si Jesus. Si Jesus ay atin tinanggap. Purihin po ang Panginoon. Okay? Glory be to God. Kaya sinabi ng babae, ikaw ay Hudyo. So, isang pangunahin na kanya pong pagkilala kay Kristo na nakilala niya ito bilang isang Hudyo. Amen. Siguro nga, maaari doon sa suot, maaari doon sa kulay, no?
So, na-recognize niya na itong si Jesus ay isang Hudyo. Or amen, di po ba? So maraming tao rin ganyan din ang pagkakilala kay Jesus, di po ba? Tao. O galing sa Hudyo. At totoo naman po yun. Sapagkat ang Kristo ay nagmula sa mga Hudyo. Amen. Diyan po tayo. So maraming may mga pananampalataya ng pagkakilala lamang kay Jesus ay tao. Pero alam ho natin, hindi lang ho siya full man, kundi siya po ay full God. No? Hindi yung full na F-O-O-L, no? Kundi full, kabuuan. F-U-L-L. Amen. Siya po ay kabuuang tao, kaya nga ho siya tinawag na anak ng tao, at gayon din, tinawag din ho siyang anak ng Diyos, sapagkat si Kristo ay Diyos. Amen. Glory be to God. So, at Samaritana naman ako. Di ba? Alam niyo, hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. No? Kaya nga, isa sa mga binuwag ni Kristo sa pagitan nitong magkaibang lahing ito ay yung pader na namamagitan po sa kanila. Hindi sinabi ni Paul tungkol doon sa mga Gentile believers, di po ba, na dahil kay Kristo, yung pader na namamagitan sa kanila ng mga Hudyo at mga Hentil ay binuwag ni Kristo. Amen. So, tayo rin, no? Kung paano si Kristo ay hindi namimili ng tao, ganun din tayo. Amen po ba? So, lalo na sa mga taong ating aabutin para kay Kristo. Huwag din tayong mamimili ng taong atin nung babahaginan. Amen. At Samaritana naman ako, bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang Hudyo sa mga Samaritano. Okay? So, ganyan din naman no? Talaga may mga social barrier din ng mga tao. Kahit dito naman sa atin nangyayari po yan no? Sa mga mayayaman at mga mahihirap, no? Sa mga kriminal at mga mabubuting mga tao, di po ba? So, hindi maiwasan yung ganung uri ng barrier na kung saan ay binubuwag natin yon alang-alang kay Kristo. Amen po ba? Gayun din, may mga religious barrier tayo sapagkat iba-iba ang uri ng pananampalatayang may encounter ho natin, lalo na ngayon, no? Na sa ating planong paghayo ay iba-iba hong pananampalataya ang ating pong makakaharap. No? Kaya hayaan natin na sumentro ang mensahe natin kay Kristo at hindi ho sa pakikipagtalo. Ano po? Yeah. Minsan may mga ma-encounter ho tayo na mga mananampalataya ng ibang pananampalataya na very dogmatic ho sila, no? Na kung ano yung kanilang pinaniniwalaan, no? Kahit unbiblical, no? Doon na ho sila mananangan. Di ba? Dito na kami sinilang, dito na rin kami mamamatay. Di ba? Na-encounter niyo ba yun? Mga taong gano'n ng kanilang mga katwiran. Di ba? May mga tao naman, tingin sa kanilang sarili ay self-righteous, no? Doon ka mangaral, doon sa mga nandoon sa bilangguan, doon sa mga nasa rehab, yun ang pangaralan mo. Alam mo, naka-encounter na ako ng gano'n No? Na para bagang ang ebanghelyo ay para lamang doon sa mga itinakwil. No? Gayong lahat ng tao ay itinakwil dahil sa kanilang kasalanan. Amen po ba? So, minsan may mga ganong mga pangangatwiran ng tao na ma-encounter ho natin sa atin pakikipag-usap sa kanila. So, ganyan naman, makikita natin yung dealing ng Panginoon kung paano siya, yung kanyang paraan, no, kung paano siya nakiusap, nakitungo dito po sa babaeng Samaritanang ito. Okay? At kanya naman itong magiliw na sinagot. Sabi rito, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos. Amen. Salvation is a gift. Di po ba? Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Hindi ito dahil sa atin. Ito ay sa magitan ng alamang nating pananampalataya. Kung ito'y ating tatanggapin, no? Sabi ng Bible, sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Okay?
Hindi niya rin kinahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kaloob ng Diyos na hindi lamang nagpapalaya sa tao, kundi ito ang mabuting balita na magliligtas sa tao. Okay? Kaya it is a gift from God, no? At kung sino itong humihingi sa iyo, tingnan niyo po kinukunan niya mismo yung kanyang sarili kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin. Ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Gusto ba natin yon? Amen. So may mga bagay na talagang limitado sa ganang atin sapagkat lahat ng bagay dito sa mundo ay limitado. Although may mga needs tayo, basic needs tayo na makapupuno doon sa pangangailangan natin. Pero may mga bahagi tayo ng ating pagkatao na walang pupuno doon maliban sa Diyos at sa kanyang mga salita. Kaya nga sinabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dito rin, hindi lamang sa tubig ng balon na yun, kahit yun po ay galing pa doon sa balon, no, ng kanilang kasaysayan, ng kanilang nunong si Jacob. Isa sa mga patriarka. Okay? Pero yun ay makalupa. No? Makalupa, material. At alam natin, lahat ng sa lupa ay temporal at limitado. Andiyan po tayo? May bahagi tayo ng ating pagkatao na walang pupuno-puroon maliban sa Diyos at sa kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. Kaya nga, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Kaya tao, marami siyang kinauuhawan. Di po ba? Uhaw sa kapangyarihan, uhaw sa kasikatan, uhaw sa salapi, uhaw sa napakaraming bagay, uhaw sa material na mga bagay. So, ang lahat ng ito, maaaring uhaw itong babaeng ito sa relasyon, di ba? Sapagkat 5 na yung kanyang naging asawa, at gaano man ang kanyang pagkauho dito, ay patuloy siyang nauuhaw. Sapagkat dito sa pang-anim, ito na ho yung katapusan, marahil, no? Ng kanyang turning point na kanyang buhay, mula sa isang makasalanang buhay, patungo sa isang buhay na kasama si Kristo. Kaya ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Kaya kung si Kristo ay wala sa isang tao, wala siyang kabuhay-buhay. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, tingnan mo natin ating mga katabi. Mukha bang may buhay? O walang kabuhay-buhay? So, kabuhay-buhay naman. Okay, next. Sinasabi roon. So, pangalawa, yung progression ng kanyang pagkakilala kay Jesus ay he is greater than Jacob. So, si Jacob is sa mga nabanggit lagi ng mga Hudyo. Yeah? Tulad ng mga ninuno naming si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Amen. So, sa ganang itong mga Hudyo, yung kanilang pagkilala sa kanilang mga roots, no? Especially ito sa mga patriarkang ito, ay lagi nilang binabanggit at pinapahalagaan. Kulang na lamang ay kanilang sambahin itong mga tao pong ito. Okay? Pero gayon pa man, sabi ng babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala namang pagsalok. Di ba? So may problema, napakalalim ang balong ito at wala kang namang pansalok. Kaya nga ako nakikinom sa iyo kasi may pansalok eh. Okay? Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? So, ganun pa rin ang kanyang pagkaunawa doon sa sinasabing tubig na nagbibigay buhay. Okay? Physical, no? Doon sa balon na yon. Naggaling doon mismo sa balon ni Jacob. Okay? Tuloy natin. Sabi ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. O, tingin niyo po yon. Kaya makasaysayan ang balong ito. Anointed ang balong ito. Di ba? Parang gano'n, no? Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba
sa kanya yung tanong na yon, higit ka pa ba kay Jacob? Okay, yung supremacy ni Jesus Christ, no? So, ganang atin din, sinasabi ng banal na kasulatan, higit siya sa sinumang tao. No? Sinasabi ng sulat sa mga Hebreyo, yung supremacy ni Jesus Christ sa mga spirit beings tulad ng mga anghel, siyang supremacy ni Christ doon sa mga prophets, no? Si Moses, tinuring na propeta po yan. Okay? Even Abraham, no? He is greater than Abraham. Di ba? Gaya ng sinabi niya, bago pa man si Abraham, ako nga. Okay? I am that I am. Ibig sabihin, the pre-existent God, no? Siya noon. No? Niya siyang lumika nung makapangyarihang, sa kanyang makapangyarihang gawa itong sanlibutan, ang buong sansinukob. Purin po ang Panginoon. The eternal God, yung sinabi ni Paul doon sa Romans chapter 1 verse 18, na tinanggihan ng tao. Sabi, dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Amen. Amen. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 2, no, siya binigyan ng higit na pangalan sa sino mang pangalan, at ang bawat tuhod ay luluhod, no, at sasamba sa kanya at sasabihin si Jesus ang Panginoon. Amen. He is the Alpha and the Omega. No, mamaya makakita natin yon. Sumagot si Jesus, sabi niya ron, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. No, para tayong uminom sa isang tubig dagat, ano po, at habang iniinom natin yon, marating ang sandali na ma-dehydrate tayo. Ano po? At in the end, no, ay ito ang magdadala sa atin tungo doon sa kamatayan. So gayon din, no, ang bawat nauuhaw sa mga bagay dito sa mundong ito, ay dito sila tutungo. Amen. No, ito ang patutunguhan ng lahat ng mga makasalanan at uhaw sa mga bagay dito sa mundong ito. Pero ang pangako ng Panginoong Yesus, itong tubig na ito ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. At yun ay walang iba kundi si Jesus. Siya mismo ang kanyang tinutukoy rito. Sige, tuloy natin. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan niyo po ako ng tubig na yan. So, whereas dito po nag-decide itong babaeng ito, no? Na parang nagkaroon siya ng ganung uri ng paghahangad na makamit itong makainom, ditong tubig na sinasabi ni Jesus na ito. So, dumating yung kanyang pagpapasyang hingin itong inaalok ni Kristong ito. Okay? So, mahalaga sa buhay din natin, sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, yung decisive, no? Na pamaraan. Ibig sabihin, hindi lang natin gagawing simple ang mensahe ng mabuting balita sa kanila. Hanggat maaring napakasimple maibahagi natin ang mensahe ng mabuting balita sa kanila, kundi mahikayat natin sila, no, patungo roon sa pagpapasyang tanggapin ang ating daladalang mabuting balita. Andiyan pa ba tayo? Although, hindi ito persahan. Itong babaeng ito, hindi naman pinuwersa ni Kristo. Tanggapin mo yun. Diba? Inalok lang naman yun eh. Diba? Nasa babae na ito, kung tatanggapin niya, gusto niyang tanggapin o ayaw niya. So, respeto natin din ang mga taong maaring tumanggi sa atin hong ibabahagi sa kanila. Amen po ba ron? Kahit na nga ho yung magnanakaw doon sa tabi ni Jesus, di po ba? So alam natin, larawan niyo ng mga taong tumatanggap, at yung isa naman ay tumatanggi. Kahit na doon sa kahuli-huli ang pagkakataon na yon, no, ng kanyang buhay, binigyan siya ng pagkakataon ni Kristo para tanggapin siya bilang kanyang Mesiyas at Panginoon. Pero alam nating tumanggi siya. So may mga tao pa rin, no, kahit na sila ay nasa dulo na ng meron nga kami nasiran noon po sa Dampalit, no, doon po sa Doña Juana, na kahit anong ganda ng ating pagpapaliwanag patungkol sa mabuting balita, ay
naging sarado ang kanyang kaisipan. No? At higit sa lahat, yung puso niya doon sa binabahagi ko po sa kanya. So, whereas, no, yung maaari na lang natin gawin ay panalangin ho sila, no, at iwan natin, no, tulad ng sinabi ni Jesus nung kanyang pahayuin ang kanya pong mga disciples, no, ang tumanggap sa inyo ay ako ang kanilang tinatanggap. Amen. At sabihin niyo na sila ay ang kapayapaan ay sumatahanang ito, yun ang inyong sabihin. Pero kapag kayo ay tinanggihan, ipagpag ninyo ang alikabok, no? Ang inyong sandalyas, no? Bilang babala sa kanila. Okay? So, hindi naman natin pwedeng yung gesture na yun, gawin natin. Ibig sabihin, so, ginawa natin yung ating part, no? And God will do His part, no? Kung ano po yung bahagi ng Diyos, ay bahala na ang Diyos doon. Pero yung part ng ating binahaginan, ay nasa sa Kanya na ho yun. Mahalaga, wala na tayong pananagutan, no? Para sa Kanyang kaluluwa. Amen po ba? Andiyan po tayo? Yan. Talagang mas marami po ang mapupunta sa impyerno kaysa po sa langit. Dahil sa labis na karupukan ng tao at katigasan ng kanyang puso. O sinabi ng babae, ginihin po ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Okay? So, sumunod. Next in progression ng kanyang pagkakilala kay Jesus, una, bilang isang Hudyo, bilang isang tao. Pangalawa, greater than Jacob. So, alam naman natin, he is greater than Jacob. Di po ba? Ay si Abraham, may higit siya kay Abraham pa Nauna pa si Abraham kay Jacob. So, even, no, kahit sino pa mang nauna, he is greater. Yung supremacy ni Christ ay, and then, na pagtuon ni Jesus, nang sabi niya, sige, para makamit mo ito, umuwi ka. Yung concern niya, para doon sa asawa nito. Umuwi ka, isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus. O dito umamin yung babae. Ay wala po akong asawa. Okay, alam niyo, minsan pagdating sa confrontation, tao ay maaring umiwas o umamin. Ganyan ho ang tao pag kinokompronta mo. Minsan deny to death, di po ba? Minsan naman ay inaamin niya yung kanyang pagkukulang. Okay? Kaya wala po akong asawa, sagot ng babae. Dito ay hinayag ni Jesus, okay? Kung sino siya. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Bakit? Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. So, issue of morality, no? Kaya minsan, yan din ang isang sa mga dahilan kung bakit na ang isang mananampalataya, naging mananampalataya, ay nanghihinawa doon sa kanyang pagpapatuloy sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa issue of immorality. Okay O huwag kayong magagalit sa akin. Okay? Ito lang dinidil ng Panginoon sa babaeng ito, no? At marahil, may iban man tayong kasalanan na dinidil din ng Diyos sa atin. Diyan po tayo. So, ang mahalaga ay isang pusong nagsisisi ng tapat. Ano po? Okay, pag sinabi natin nagsisisi, ito ay isang desisyon mula sa isang individual na nais sumunod sa kalooban ng Diyos. Tumahak doon sa makipot na pintuan. Meron siyang bagay na isasang-alang-alang. Alang-alang sa pagsunod. Maaaring ito ay isang kasalanan kailangan talikuran. Baklasin. Umiwas. Layuan. Iwanan. Naalala ko po yung ating kapatid na isang celebrity po yun, no? Sapagkat ilang beses na rin ho siyang nagkaroon ng relasyon. Lalo dito sa huli niyang nakarelasyon,
ay nagkaroon sila ng anak, no? At dahil yung siya ay naging Kristiyano at nakakilala kay Kristo, ay ano niya, no? Ginibap niya yung ugnayan na yon upang sundin kung ano yung kalooban ng Diyos. Minsan talaga napakahirap, no? Ito yung sinasabing take up your cross and follow me, no? Minsan may mga dapat tayong isang alang-alang, isasakripisyo natin. Minsan yung personal relationship na yon, kung alam nating hindi tama ang ganung uri ng kaugnayan, paano ka babaklas sa bagay na yon? Andiyan pa ba tayo? So, ang ako sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung kalooban ng Diyos, no? Pero para pilitin kayo sa isang bagay na ganun din naman sa Diyos hindi naman niya tayo pipilitin. Ang mahalaga lang upang tayo maging malaya sa anumang uri ng kasalanan, magdesisyon tayo. Desisyon ho yan Kahit mahal na mahal mo yun, nagkaroon na kayo ng malalim ng ugnayan sa isa't isa. Kung alam mo yung relasyon nyo hindi tama, magdesisyon kayo. Amen. Andiyan pa ba tayo? So, yun sabi ni Jesus doon sa babaeng Samaritano na ito. Ang kinakasama ko ngayon ay hindi mo asawa, sabi ni Jesus sa kanya. Alam niyo kung sino man merong nakakilala sa atin, maaaring hindi tayo kilala ng lahat ng dito sa iglesia, pero higit ang nakakaalam sa buhay natin ay ang ating Panginoong Jesus. So ito ay isang mahalagang pangungusap niya sa atin na maaaring hindi lamang sa ibang particular na kasalanan pong ito, ng pangangalo niya, dinidil niya tayo, kundi sa ibang mga kasalanan din na dinidil ng Diyos sa atin sa mga oras na ito. Na maaaring ito na rin yung sinasabi ng Panginoon sa atin na mag-decide ka sa sarili mo. Kasi ang relasyon natin sa Diyos, personal ho yan Ano po? Yan. Okay? Palakpakan muna natin si Lord. No, dapat natin itong seryosohin. Ano po? Yan. Kung mahal mo si Lord, gawin mo kung ano po yung tama. Kung ano yung totoo, kung ano yung matuwid, yun ang gawin natin. Regardless na maraming tataas ang kilay sa atin. Ano po? Okay po? Diyan pa po tayo? Kaya minsan talaga hindi tayo maintindihan ng mundo Sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, may mga taong hindi makakaunawa sa ating gagawin. Pero alam natin, tayo magbibigay sulit hindi ho sa tao, kundi sa Diyos na siyang nakakaalam at nakakasaliksik ng lahat sa atin ng mga buhay. Okay? Totoo ang sinabi mo, sinabi ng babae. Ginoo, sa palagay ko po, isa kang propeta. From being a Jew, greater than Jacob, and then a prophet. Isa sa mga posisyon na ginampanan po ni Kristo ay yung kanyang pagiging propeta. Pero among the prophets, yung supremacy niya ay higit po sa lahat ng mga naging propeta. Major man yan o mga minor prophets yan. Si Jesus ay higit sa mga propeta. Pero yung gampanin posisyon ay ginampanan niya bilang isang propeta. Amen po. Diyan po tayo, spokesperson ng Diyos. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta nung una, sabi si Hebrew. Pero ngayon, nagsasalita siya sa kanyang anak, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Amen. Glory be to God. Pangalawang posisyon na ginampanan po ni Kristo ay yung kanyang pagiging hari. From the line of David, He's the king na kung saan ay kinilala siya bilang hari na nagmumula sa angkan ni David. Yung kingly lineage mula kay David, ay sinakatuparan ni Kristo. Ano pa man sinabi ng Diyos kay David, mula sa iyong mga inapo ay sisibol ang isang hari na maghahari sa Israel magpakailan pa man. Purihin po ang Panginoon. And yung pangatlong very important position na ginampanan ni Kristo ay yung kanyang pagiging priest, high priest. Kaya nga tayo, ito ngayon, ang kasalukuyang
gagampanan ni Kristo sa atin bilang namamagitan sa atin sa Diyos. Sabi sa Hebrews, no, we have a high priest, no? Kaya nga, through him we have access to the Father. Tayo na mga anak ng Diyos, meron tayong daan na inilaan ng Diyos sa atin na naglagos. Hindi sa templong ginawa po ng tao, kundi doon sa kalangitan. Amen! Purihin po ang Panginoon. There is only one Savior. No? At wala hong iba kundi si Kristo. And there is only one mediator between God and man. And that person is Christ Jesus. Amen. Siya pa rin. Nung siya po'y nabayubay doon sa krus, lagi po natin naririnig ito kay pastor. Nung siya'y mamatay sa krus, sabi niya, it is finished. No? So yung tikbel sa temple na naghahati doon sa dakong banal at dakong kabanal-banalan, napunit po yon from top to bottom. And its implication nun ay yung temple sacrifices na ginagawa ng mga saserdote, okay, ng mga hayop na hinahain is no longer accepted by God. Kaya pinutol na ni Kristo ang anumang uri ng paghahandog. At yung pong paghahandog pa na ginagawa po ng mga duty, na ginagawa ng saserdote, ay kana rin pong tinapos. Sapagkat siya na po ang mismo ang ating dakilang saserdote na nag-alay mismo, hindi unang hayop, kundi ng kanyang mismong sariling buhay, alang-alang po sa atin hong mga makasalanan. And through Him, amen, ngayon, siya inakyat doon sa kanan ng Diyos na namamagitan daw po ngayon sa atin bilang mananampalataya. Sabi, kung tayo mananalangin sa Diyos, manalangin tayo sa Kanyang pangalan lamang. Palakpakan nga ho natin ng Panginoon. Napakasarap, no? Na tayo merong tagapagligtas at tagapamagitan natin sa Diyos. Amen. Ngayon, sapagkat dahil kay Jesus, nakatitiyak tayo na tayo po ay malayang tatanggapin sa tronong habag ng Diyos. Kaya nga sinasabi rin ng Hebrew, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng habag ng Diyos. Sapagkat sa panahong meron tayong pangangailangan, makatanggap natin ang kanyang kalinga at habag sa panahong ito ay ating kailangan. Purihin po ang Panginoon. Sapagkat 5 na nga ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon na hindi mo asawa. Totoong sinabi niyo, sabi ng babae, sa palagay ko po ay isa kang propeta. Okay? Alam niyo po, knowing Christ is one part, ano po, pero we must grow in knowing Christ. Amen po ba? And then, part of it, as we grow, ay makikita natin yung atin hong mga gampanin dito sa katawan ni Kristo. No? Kaya daw tayo nagtutuklas ng mga kaloob na ibinibigay niya sa atin upang magamit po natin sa paglilingkod, sa ministry. And then the rest, and as we share Christ no, sa other, ito naman ang paglilingkod natin sa mga hindi mananampalataya upang sila'y abutin natin para kay Kristo. Okay? Kaya, tuloy natin. Dito sa bundok na ito, sumamba ang Diyos na aming mga ninuno. Ngunit sinasabi niyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. No? So somehow, makinang-observe natin dito sa kanilang encounter nito, itong pakikipag-usap nila sa isa't isa, no? With regards doon sa confrontation na, with regards doon sa kasalanan ginagawa po ng babae, ay dinivert niya doon sa ibang issue. Yung issue ng pagsamba. Andiyan po tayo? Okay ha? So, gayon din, no? Sa mga magbabahagi ng salita ng Diyos, sa mga tao, may encounter ho natin, may mga pagkakataon, habang nagsishare tayo, ay minsan, aanuhin tayo, idadivert tayo doon sa ibang issue, ho? At mawawala tayo doon sa sentro ng ating nung ibinabahagi ho sa Kanya. Amen po ba? So, dito, very tactful po si Christ, no? Yun ang isa sa mga bagay na dapat po nating huwag tayong titigil, isegue man ng atin nung kausap, yung atin nung sineshare sa kanila, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi nyo kilala ang iyong sinasamba. Yun ang tiyak. Amen po ba? Although, yung pangalang Jesus ay very familiar na sa lahat na maaari po natin ma-encounter. Pero yung personal, na pagkakilala,
ay doon po ang malaking question sa mga tao na yan. Totoo po yan. Amen. So although they claim to worship Christ, no? Pero sa totoo lang, ay hindi nila personal na kilala si Kristo. Okay? Amen. So doon start na malibang may ipanganak na muli ang isang tao, doon lamang siya pagharian ng Diyos. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. So, even doon ang mga Israelita ay tumanggap na napakarami pong pribileyo, spiritual na pribileyo mula po sa Diyos. Unang-una, sa kanila ibinigay yung kautusan ng Diyos, the moral law, yung Ten Commandments. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila nagmula ang mga patriarka. Sa kanila rin nagmula ang Kristo. Amen po ba? At sa mga Hudyo rin, nagmula ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Purihin po ang Panginoon. Amen. Subalit, dumarating na ang panahon na ngayon nga. Okay? Hindi nung dati, hindi sa darating, kundi ngayon. Ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. Mostly ang ating pong mga masisiran ay mga pagans, no? Kaya nga ang Catholicism ay mixture of Judaism, paganism, and Christianism. Okay? So, gayon pa man, in dealing with dito sa uri ng pagsambang ito, ay kadalasan hindi na natin ano yan. Sineseparate na natin yan. So, ang mahalaga ay yung maunawaan nila ang kanilang kaligtasan. Amen. Amen. Okay. Kaya nga, dito pa rin, mahalaga ang katotohanan ito na ang Diyos ay Espiritu. No? At nakabinatay niya ang kanyang revelation sa kanyang sarili, kapahayagan sa kanyang sarili sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. So, meron tayong authority. Di po ba? Sapagkat ang authority ito ay galing una sa Diyos at ang authority dala-dala po natin ay ang otoridad ng Biblia. Okay? Huwag tayong lalayo sa mga katotohanang sinasabi ng Biblia. Ito man ay patungkol sa Diyos, kung sino siya, kung paano natin siya dapat paglingkuran at sambahin, di ba? At iba mga katotohanan sapagkat italaga mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. So, lagi natin, kung tayo mag-share, katulad ng sinasabi lagi ni Billy Graham, the scripture says, di ba? Sinasabi ng kasulatan, sinasabi ng Biblia. Lagi natin, yon ang lagi natin bibigyan diin, hindi ho ang sinasabi ng tao. Hindi ho batay doon sa tradisyon, nakasanayan. Pag sinabi nating tradisyon, nakasanayan ng tao, pamamaraan ng tao, turo ng tao. Okay? Pag sinabi natin biblical, salita ng Diyos. Amen po ba? Turo, aral, utos ng Diyos. Amen. So, huwag tayong lalayo rito. Amen po ba? Ito ang dapat nating daladala. Okay? Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at sa mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Espiritu po hindi nakikita. No. But we know God exists, no? And God exists through Christ. Di po ba? And the truth. Amen. Pangapat, dako na tayo ron. So dito na umako na kanyang lubos na pagkakilala kung sino itong kanyang kausap na ito. Walang iba kundi si Kristo. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong, tingin niyo po personal, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas. Siguro personal, no? Although siya po ay, yung religious background niya ay pagan siya, di po ba? Galing siya sa paganong mga lahi pa. Okay? Pero somehow, no, ay meron siyang ganitong uri na maaring napakinggan patungkol sa Mesiyas na kanila pong hinihintay na darating. Okay? So, hindi niya kilalang personal si Kristo, dito na lamang habang ito'y kanyang kausap, dito na lang lumalim at dito rumantong sa punto
na kinilala niya si Kristo. Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Ang ibig sabihin, the Anointed One. Siya ang pinahiran. Yun po ang ibig sabihin ng Christ. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausapin niyo po Siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Purihin po ang Panginoon. Okay? So yun na yun Inihag na rin ni Kristo ang lahat ng bagay sa Kanya. Lalo na sa issue ho ng Kanyang katauhan, kung sino siya. Sabi, akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. So nagpakilala na ho siyang tuwiran dito sa babaeng ito, sabi ni Jesus. And then, amen? Sige. Okay, pagkatapos po niyang mapakinggan yon at naniniwala ko na ang babaeng yon kinilala siya bilang Mesiyas. So, iniwan ng babae ang kanyang banga. Anong pagkatapos niyang ginawa? Bumalik sa kanyang bayan, sa bayan, at sinabi niya sa mga taga-roon, halika kayo, tingnan niyo itong taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya kaya ang Kristo. Okay? Pero naniniwala ako, personally, sa buhay na encounter niya kay Christ, kinilala niya si Kristo sa kanyang buhay. Amen? So, isang bagay na kung saan, itong babaeng ito, nagpatotoo siya Di po ba? Kailangan pa ba niyang mag-undergo ng training? Na lumalim pa sa kaalaman sa Biblia? Just a simple message about Christ. Christ is our message, Si Kristo ang mensahe natin. Ganun lang yun. Kasimple. Kailangan makilala nila si Kristo. Okay? Siya na nga kaya ang Kristo, kaya't lumabas sa bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus. Purihin po ang Panginoon. Wala na? Okay. So, yung pagpapatuloy nung pagpunta ng mga tao, matapos na magpatotoo ang babaeng ito, hiniling nila kay Jesus, nung ito'y matapos silang mapakinggan kung sino nga po siya, at doon sila sumampalataya. Hindi dahil doon sa sinabi, patotoo ng babae na yon, kundi mismo narinig nila kay Jesus, kung kaya't sila po ay mga sumampalataya. Purihin po ang Panginoon. Yun ang pagtatapos nung patotoo nito pong Samaritanang ito, na nagbunga ng mas marami pang mga Samaritano na sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen! Mula sa isa. Minsan naman, gano'n naman talaga Minsan mula sa isa ay magbubunga yun na mas marami. Amin po ba ron? Amen! Go ye and preach the gospel. Because Jesus is the living water. Amen po ba? He is the way, the truth, and the life. Walang makapupunta sa Ama maliban po sa Kanya. He's not one of the ways. Diba? He's the only way. Amen. The light of the world. Di po ba? Be a light of this darkness. Di po ba? Be the voice of truth. Amen po ba? Maging tinig tayo ng katotohanan. Maging ilaw tayo na madilim ng sanlibutan ito. And Jesus is the good shepherd. Siya ang ating mabuting pastol. Siya po ang ating tagapag-alaga. Siya po ang ating protector. Siya po ang ating feeder, nagpapakain sa atin. Siya po ay nagmamalasakit sa atin, and mostly ay siya po ang nagmamahal sa atin. Amen. Meron pa ba? Amen. Siya rin ang pintuan. So para makamit natin ang pintuan ng buhay na walang hanggan, kailangan tayong dumaan sa pintuan ng kamatayan. Okay? The bread of life, si Kristo'y pinanganak sa Bethlehem. Ang ibig sabihin ng Bethlehem, the house of bread. And He called Himself, I am the bread of life, sabi ni Kristo. And the Alpha and Omega. Pasimula at ang wakas. Wakas na po.
May gani. Meron po ba tayong natutunan? Okay. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita. Tunay ito'y buhay, makapangyarihan, Panginoon. Lumalagos ito maging doon sa kalooban ng aming pong pagkatao. At ang katotohanan ito ay hindi po namin pwedeng ipagkaila, Panginoon, with regards sa aming mga personal na buhay, Panginoon. Kilala mo kami, Panginoon, tulad ng Samaritana na iyon. O Diyos, alam mo rin ang aming higit na pangangailangan. Kaya ito po ang iyong pong initiate, Panginoon, upang malaman niya at maranasan niya itong kanyang pangangailangan ito. Kaya naman, Panginoon, hindi namin maikakaila, Panginoon, ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Mula sa loob hanggang sa labas ng buhay po namin, kilala mo kami. Sinaliksik mo ngayong umagang ito, Panginoon. Hindi lamang yung buhay ng Samaritanang iyon, kundi mismo ang aming mga personal na buhay, Panginoon. Tingnan po ninyo ang aming mga buhay, Panginoon. Kung amin itong lamang, Panginoon, bibigyang halaga ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Dito namin makikita ang aming pong mga karuwagan, ang aming mga pagkukulang, mga kasalanan, Panginoon. Lord, kung meron mang natatagong kasalanan, ginawa po namin, Panginoon. Itago man namin ito sa tao, ito'y hayag pa rin sa iyong paningin, Panginoon. At maaaring ito ang idinidil mo sa amin ngayong umaga, Panginoon. Kami, personal na lumapit sa iyo, Panginoon. Magpakumbaba, hanapin ang iyong mukha, talikdan ang aming pong mga kasalanan. Kayo'y nangako. Then you will hear from heaven, Panginoon. Diringgin mo nga, Panginoon, ang aming pong mga dalangin, Panginoon. Kaya naman, Lord, patawarin mo kami sa aming mga nagagawang kasalanan, sa aming mga kasalanang maaring kami inalipin sa mahabang panahon ng aming buhay, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Have mercy on us, O God. Have mercy on us, O God. Salamat po. Sa oras na ito, tulungan mo kaming tumayo doon sa nakala po naming tama, Panginoon. Magdesisyon kami, Panginoon, ayon sa layunin po ninyo, ayon sa katotohanan ng aming pong napakinggan sa umaga pong ito. The rest, Panginoon, we offer our lives, Panginoon, as a living sacrifice, holy, acceptable to you, Panginoon. Hallelujah. Lord, we bring you back all the praises, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.